gonads ito i-discuss natin today, ha? So, same with your pancreas people, ang gonads po merong dalawang function din. So, yung endocrine function and then yung reproductive function ng ating gonads. Okay, so meaning to say both of cells and hormones are also produced by your gonads kasi nga dalawa din naman yung function niya. Okay, so paano ba nagpa-function or paano ba gumagana yung gonads natin? So, nagre-rely lang yan sa negative feedback mechanism employed by these following hormones, no? So, yung GnRH and yung hormones released by our hypothalamus, FSH, LH, yan naman yung sa anterior pituitary gland that will take effect naman sa mga gonads natin, no? So, ovaries pag babae, testes kapag lalaki. So, ano bang function ng mga ano na 'to, follicle stimulating hormone tsaka luteinizing hormone natin. So, FSH, ayan, follicle stimulating nga, so responsible yan for the production of cells, no? Cells like sperm cells and then egg cells, no? LH naman, responsible naman yan sa mga hormones, no? Yung potent hormones ng ating sex organ. So, yung LH for males, ayan, for testosterone production niya. LH naman for progesterone. No, progesterone production kasi it induces ovulation, ayan, induces luteal phase nga, luteinization. So, sa ano to? Sa progesterone production niya. Okay? Okay. So, both sexes, ayan, testes and ovaries can produce sex steroids. Again, yung parent compound ng sex steroids natin ay cholesterol. So, cholesterol comes from our liver. Then, pwede yan pumunta sa ating adrenal glands to be converted into pregnenolone and other weak androgens. So, these weak androgens, yan yung parang uh, weak version ng mga potent hormones natin such as testosterone and then estrogen sa babae naman. Okay, so ngayon, itong mga weak androgens na yan, pag pumunta yan sa testes, pwede siya maging potent testosterone. Pag pumunta naman yan sa ovaries, pwede yan maging potent estrogen. So, ma'am, lahat ba tayo may testosterone and estrogen? Yes, lahat tayo meron. Okay? So, nagkaiba-iba lang yan sa concentration tsaka potency. So, kapag lalaki ka, meron ka ding estrogen. Yun nga lang hindi ganun kadami at hindi ganun ka-potent kasi wala ka namang ovaries. So, hindi siya mako-convert into a potent one. So, kapag babae ka naman, may testosterone ka din. Yun nga lang hindi siya ganun ka-potent kasi nga wala ka naman testes. Okay? Okay. So, since ang chemical nature ng ating hormones, no, ng sex hormones natin ay lipids, no, kasi galing nga sila sa cholesterol, hindi sila magsiswimming or magbi-mix sa ating plasma. Okay, so kailangan meron silang mga transport protein para ma-mix sila or makadaloy sila dun sa ating plasma. So, naandyan yung sex hormone binding globulin, corticosteroid binding globulin, and then albumin. About 1 to 2% lang ng sex hormones natin are said to be free, thus meaning to say, sila ay biologically active. Okay, so ibig sabihin, pwede sila makapag-produce ng mga secondary female or male characteristic sa body natin. Okay? So, paano ba yung effects, okay, na ating mga weak androgens sa tissues natin? So, those weak androgens can be converted into testosterone and then estrogen. No? So, kaya tayong lahat, meron tayong testosterone, may estrogen tayo. Nagkatalo-talo lang nga yan sa concentration and then potency ng mga hormones na yon. Okay, so this testosterone can also be converted into DHT or pwede rin silang ma-convert further into estrogen. Anong type ng estrogen? Ayan, estradiol. Okay? Okay, so start muna tayo sa male gonad. So ano-ano ba yung mga parts ng male gonad? So naandyan yung interstitial cells of lady responsible for the production of testosterone, seminiferous tubules for sperm production, epididymis for sperm maturation, then prostate for prostatic fluid production, responsible for coagulation and liquefaction of
semen. Okay? Para yan sa protection ng mga sperm cells din pag nandun na sila sa vagina or sa outside environment. Okay? For seminal vesicle naman, ayan, production of fructose, the major nutrient ng sperm, no? Yan yung source of energy nila. Cowper's gland for alkalinity ng mucus. So, bakit kailangan i-alkaline yung semen? That is to make sure that they can withstand yung acidity ng vagina. Kasi yung vaginal environment masyadong acidic that can cause death doon sa mga sperm cells. So, to protect yung mga sperm cells na yon, kailangan merong alkaline mucus doon sa semen para hindi sila mamatay kaagad. Okay? Then, Sertoli cells, yan nga yung mga nerve cells for sperm, no? Para ma-develop sila into mature sperm. So, yan yung mga nagno-nurture ng mga cells doon sa ating sperm. Sa inyo pala, wala pala akong sperm. Well, sa inyong sperm cells, no? Para, mag-mature sila properly. Okay? So, again, ulitin lang natin, ang testosterone ay galing sa weak androgens. Anong klaseng androgens? Ay ang DHEA, coming from the adrenal cortex nga. So, further development, further pathways na ma-encounter ng DHEA na yan can be now converted into potent testosterone sa testes. So, testosterone nga is the most potent type ng male androgen responsible for the secondary male characteristics ng lalaki, male nga eh. Okay, so growth and development ng reproductive organs, libido, erectile function, hair growth, deep voice, heavier bone structures, body mass, increased metabolic rate, and RBC production. That is why sa hematology ninyo na subject people, mas mataas ang normal value ng RBC sa lalaki compared sa babae. Not because ang babae nagkaka-menstruation, but because ang lalaki po kasi ay mas mataas ang testosterone levels, thus increasing its RBC production. Okay, sa babae kasi konti lang yung testosterone natin kaya hindi gano'n ka taas ang RBC production natin. Okay? So, testosterone as sex steroids nga, they are bound to SHBG sa isang protein, no, para mag-mix sila do sa ating plasma. Ngayon, itong testosterone, meron siyang tinatawag na circadian pattern. So, ibig sabihin, it follows a certain timing. So, mataas siya sa umaga, mababa siya sa gabi. Paulit-ulit lang yan, araw-araw. Pero pag sa babae kasi, ang cycle natin monthly. Kaya hindi siya constant in a way. Kaya kung mapapansin ninyo, kaming mga babae, may times na moody, may times na hindi. Kasi nga yung cycle namin, sa monthly basis. Hindi katulad sa lalaki na araw-araw, constant yung pagtaas-baba ng hormones nila. Kaya, kumbaga, parang nakaprogram na stable na gano'n yung yung function ng hormones ng lalaki. Unlike sa babae kasi monthly, kaya hindi siya constant. Okay? So, nagbabago siya araw-araw. Okay? Okay. So, ano yung pathology related to male gonad? So, nandyan yung hyperandrogenemia, meaning to say mataas yung androgen sa blood caused by certain tumors or hyperplasia. So, anong signs and symptoms natin dyan? Ayan. Yung mga bata, ayan, meron silang adult parts na ng kanilang sex organs agad. Okay, so yan yung tinatawag natin precocious puberty. Okay, so nagmamanifest agad yung adult characteristic ng mga sex organs sa mga bata na ito. So hindi appropriate sa age nila. Okay? So for hypoandrogenemia naman, ayan, example niyan is Klinefelter syndrome to which they are called super females. Bakit sila tinawag na super females? Kasi yung chromosomes nila merong sobra. Okay? So, yung chromosomes nila ay XXY. Okay, that is why they are called Klinefelter's syndrome. Okay, super female. So, meron mga congenital abnormalities dyan.
Okay, so other causes of hypoandrogenemia are the following: infection, irradiation, alcoholism, and other neoplastic condition to which it can produce delayed puberty, impotence, and loss of sex, secondary sex characteristics. Okay? So other pathology under male gonad is post-testicular infertility. So in this type of pathology or clinical condition, yung patient wala namang problema do sa reproductive organ niya. It's just that yung sperm transport and yung sperm function ang merong problema. Yung mismong sperm. Okay, so the rest ng hormones niya, then male sex organ niya, okay naman. The sperm itself is the main problem. Okay? So next is testicular feminization syndrome. So in testicular feminization syndrome, the characteristic of the patient is ayan, it pursues female phenotype. So ibig sabihin mukha talaga siyang babae. Babae talaga yung itsura niya. It's just that present yung testes doon sa loob ng katawan niya. Hindi siya makikita sa external characteristic nung tao na yun, nandun siya sa loob. Okay, so kung nanonood kayo ng Doctor House, meron isang case doon na merong ganito, yung testicular feminization syndrome. So mukha talaga siyang babae until they found out na meron siyang testis doon sa loob ng kanyang katawan. Okay? Okay, so next is Sertoli only syndrome. Ito yung tinatawag sa Tagalog na baog kasi wala talagang sperms na napoproduce, no? So the only way to diagnose that is through testicular biopsy. So under the microscope, ayan, itong tissue na to, makikita mo, puro Sertoli lang. Okay, puro nerve cells lang ang meron dyan, walang mga sperm cells. So, dapat may sperm cells dyan. So, since walang sperm cells dyan, sabihin yung patient ay baog. Okay? So, another clinical condition is Kallmann syndrome. Okay? So, Kallmann syndrome, genetic disorder din to which ang itsura ng taong may Kallmann syndrome ay parang nagma-manifest din sa kanya yung female characteristics, no? However, siya ay isang male. Okay, so meron siyang konting boobs, ayan, yung testis niya maliit, then female yung attributes, yung external parts niya, yung itsura niya parang mukha siyang babae, pero isa siyang lalaki. Okay? So, lab diagnosis, semanalysis, testosterone, FSH, LH. So, itong semanalysis people, we can perform that sa CM, whereas yung testosterone, FSH, and LH can be done sa immunosero na section using ELISA method. Okay? Okay. For female gonads naman, ayan, the main organ is yung ovaries. No, ovaries responsible for the production of estrogen and progesterone, production and maturation of ovum, and then conversion of testosterone to estrogen. So if we zoom it out, okay, so zoom in pala. I-zoom in natin yung ovaries. Ganito ang itsura niya. Ganyan talaga ang itsura niya. So nakasuspend yung mga maturation ng egg cell. So kapag yung egg cell nag-mature, lalabas yan ng ovary. Then, mapoproduce itong corpus luteum. If in case this egg cell is fertilized, no, itong corpus luteum na to, magi-stop yan. Okay, mag-stop yan, ganyan. Hindi siya madidisintegrate to protect yung development ng iba pang egg cell para mag-stop din yung development ng mga egg cell to cater itong fertilized egg. Pero kung itong egg na to ay hindi siya na-fertilize, anong mangyayari sa kanya? Magkakaroon ng menstruation. So, itong corpus luteum na to, madidisintegrate yan. And then, the cycle continues. No? Yung development ng mga egg cells, magko-continue din yan. Okay? Okay, so other parts of female gonads are the following. Ayan, fallopian tube, uterus, then vagina. Okay, so to maintain the corpus luteum upon fertilization ng egg, yan, tataas yung hormone na HCG to maintain nga itong corpus luteum na to para hindi na mag-develop itong mga egg cells dito. Kasi bibigyang focus na ng energy ng body itong
fertilized egg na yan. Okay, so next is human placental lactogen. Ayan, so this hormone is produced by the placenta in preparation to breastfeeding no after pregnancy. So magkakaroon ng mammary gland development, ganyan, para sa breastfeeding after pregnancy nga. Okay, so next, ayan. So, ano ulit yung major hormone produced by the ovaries? Ayan, estrogen na yan. So, estrogen are not produced after menopause. So, babagsak na yan pag menopausal stage na. Then, the precursor structure of estrogen are the following. So, cholesterol, progesterone, and then testosterone. So, there are other functions of estrogen. Ayan, for breast development and body fat, mood stabilizing effect nga yan. Kaya nga pag bumaba yung estrogen class, ano nangyayari? Parang mababa din yung energy mo, sluggish ka, moody, ganyan. Okay, so bakit? Kasi mababa yung estrogen. So, kung moody tayo, at some point, wag natin isisi lagi sa hormones natin. Though meron namang reason naman talaga yung hormones natin. Pero kasi, it is our responsibility to take good care of our body, no? So, find ways to alleviate yung ganong klaseng symptoms ng body natin and wag natin siyang i-project sa ibang tao, no? Minsan kasi may ganong instances tayo, no? Parang we feel uncomfortable, then magla-lash out tayo sa ibang tao. May times lang naman na gano'n, pero yun nga, be mindful sa ating mga actions, no? Then, next, ayan, it reduces bone resorption and then retain more sodium and water. That is why people, kapag mababa yung ating estrogen, no, may mga cravings tayo, like salty or sweet food, no. Okay lang naman yun na kumain kayo ng mga cravings nyo, pero wag masyadong madami kasi it may lead to bloatedness. So, might as well eat, ano na lang, nuts. So, kaya peanut butter. Okay, kapag kunyari may cravings kayo, kahit isang teaspoon lang ng peanut butter, okay na yon para lang hindi kayo nagki-crave ng kung ano-anong mga pagkain dyan. Okay? Okay, so there are three types of estrogen, E1, E2, E3. So E1 for estrone, E2 for estradiol, E3 for estriol. So for E1, common to sa postmenopausal women, E2 for childbearing women, E3 naman for ano naman to, pregnant women naman siya. So yan yung mga uh, levels no ng estrogen depende dun sa left pattern, age na lang. Okay, depende rin dun sa age or scenario na meron dun sa isang babae. Okay, so another hormone produced by the female gonad is progesterone. So progesterone is the primary secretory product of the ovaries that serves to stimulate the uterus for implantation ng fertilized ovum. So, tumataas nga yan to thicken yung uterus, no? Yung lining ng uterus para, doon ma-implant, no? Ma-implant yung fertilized egg. Okay? So, it is used to evaluate infertility for females. No? Pwede rin naman itong mga metabolites na ito. But in the laboratory, ang common naming tinitest niya, progesterone. So, yung technique to determine yung progesterone levels na yan ay ELISA nga. No? ELISA method. So, under yan ng immunosera section. Okay, so there are two phases of menstrual cycle, no? Yung follicular phase and then yung luteal phase, no? So for the follicular phase, as you can see, follicular development or maturation yan ng egg cell until ovulation. So kapag nagmamature pala yung egg cell, yung production ng estrogen, ayan, pataas yan. Kaya ang trend niya ay pataas. Okay, so usually nangyayari yan during menstruation, then after ng menstruation. Diyan nangyayari yung follicular phase. So, ito yan, may menses. Okay, so kapag mababa yung estrogen levels, yan yung medyo moody tayo, ganyan, medyo mababa yung energy kasi nga nagme-menstruate, no? Pero after ng menstruation, ayan, pataas na yung estrogen level, so tumataas na din yung
energy natin dyan, nagiging light na din yung ating mood, no? In that case, then magkakaroon na ng ovulation. Now, in ovulation, what will happen? Nandiyan yung peak ng estrogen. So, mataas talaga yung level ng mood mo dyan. Parang very energetic tayo, ganyan. Pero eventually, no, kapag itong si ovulation or itong si egg, hindi siya na-fertilize, what will happen do sa estrogen? Babagsak yan. Okay? Babagsak, so bababa na naman yung mood natin, sluggish na naman tayo, then pataas naman si progesterone. So dito na prone yung parang bloated ka, yung mga cravings ba, nandyan na yan. Okay, yung parang gusto mo, lagi ka may ginakain, ganyan, medyo aburido ka na ng very light dyan kasi nagpa-fluctuate na yung estrogen mo. So bababa, tataas, bababa. So dito na yung moody phase, no? Then, ano nangyayari do'n sa mattress, ayan kumakapal yung lining kasi nga in preparation yan to, implantation. Pero kapag hindi nangyari kasi yung implantation, hindi na-fertilized yung egg, what will happen, itong corpus luteum madi-disintegrate yan, okay, babagsak si progesterone, unti-unti nang tataas ulit si estrogen, ayan, magkakaroon ng bleeding ng menstruation. And the cycle continues. Paulit-ulit lang yan hanggang kaya mo, okay? So, hanggang kaya ng mattress mo. Yan, paulit-ulit lang yan. Monthly, ganyan yan. Kaya hindi natin masisisi ang ating mga sarili kung bakit may times na parang aburido tayo, moody, sluggish, mababay energy. Kasi nga, nagpa-fluctuate yung hormones natin every month, no? Eh, ang mga lalaki, hindi naman every month ang fluctuation, every day. So, constant lang na ganun yung kanilang energy. Okay? Okay. Okay, so increase estrogen, decrease ang FSH, and increase ang LH, increase ang progesterone, decrease ang LH. So it follows the negative feedback mechanism na. Okay, so ano-ano yung mga clinical conditions related to the female gonad? So naandyan yung amenorrhea, meaning to say absence of menstruation. It can be primary or secondary. So when you say primary amenorrhea, never ever nagkaroon ng menstruation katulad ng mga bata. Okay, so secondary amenorrhea naman, ibig sabihin niya, nagkaroon ng menstruation pero natigil. Okay, like for example, nabuntis, may medication, or pwedeng menopause na talaga. Okay, so to test, bakit merong amenorrhea, ayan, progesterone withdrawal test. So, paano yung progesterone withdrawal test? So, yung patient, sabihin natin, hindi siya nagkaka-menstruation. I-injectionan mo yan ng progesterone. So, dalawa lang naman ang result niyan. Either mag-bleed or hindi siya mag-bleed. Okay? So, kapag nag-bleed yan after progesterone injection, ibig sabihin, um, hindi siya nagpo-produce ng progesterone. So, bakit hindi siya nagpo-produce ng progesterone? Kasi, hindi rin siya nag-ovulate. Okay? So, ibig sabihin, wala siyang egg cell na pwedeng mag-mature. Okay? Kaya hindi siya nagme-menstruation. Okay? So, upon injection ng progesterone, nag-bleed siya, nagkaroon siya ng menstruation. So, ibig sabihin, wala siyang progesterone in the first place kasi hindi siya nag-ovulate. Okay? So, kung in-inject ka ng progesterone, tas hindi siya nag-menstruation, hindi siya nag-bleed. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Baka meron siyang problema sa lining sa mattress, no? Hindi kumakapal yung lining ng mattress niya, kaya hindi siya nag-bleed. Okay? So, yun. So, next, oligomenorrhea. Ano yung oligomenorrhea? So, infrequent irregular menstruation yan. Then, menorrhagia, yan, heavy bleeder, no, ng menstruation, heavy bleeder siya. Okay, so PCOS, ano naman yung PCOS? Ibig sabihin may mga cyst doon sa ovaries, no, for some reasons. So, this may cause infertility pero hindi naman siya baog, no. Pwedeng mahirapan magbuntis, pwede namang gano'n. Pero hindi imposible kasi meron namang ibang may PCOS na capable naman magbuntis. Okay? So, ano lang naman yan, management, patient management. Then, ang karakteristik ng taong may PCOS, ayan, hirsutism, katulad nito, ayan, excessive hair growth sa ibang body parts, no, that resembles male, secondary male characteristic, irregular menstruation, hypertension nga.
Yan, increase din ang kanyang blood sugar. Okay, so yan yung sa PICO. So anong treatment yan? Wala kasi siyang treatment per se or wala siyang cure. Ang ginagawa dyan, patient management. So minsan, pinapaliit yung cyst or yun nga, ina-alleviate yung mga clinical signs and symptoms such as hypertension. So, itong mga cyst dyan, hindi na yan mawawala. Pwede yang lumiit, no? Yun yung ginagawa lang dyan, pinapaliit yung mga cyst para magkaroon ng regular menstruation yung babae. Pero hindi na yan natatanggal dyan. At least, tanggalin through surgery. Okay? So, next, ayan, lab diagnosis. Ayan, pwedeng itong panel na to for menstrual dysfunction and anovulation, then female infertility, itong panel na to ang pwede natin gawin dyan. Okay, so yung mga panel na yan, lahat yan under ng immunoserosection kasi ELISA method ang ginagamit natin dyan. Okay, so ito na yung miscellaneous hormones na sinasabi ko sa inyo. Lahat to na-discuss naman natin. May iilan na hindi, pero konti lang naman yun. Okay, so ito yung outline natin for this. So for stomach, ayan, na-mention na natin before yung gastrin. Incretin, additional lang to that increases insulin no, after eating. For liver hormones naman, these are the following, androsterone and medulipin, related yan sa BP. Okay, so intestinal hormones, ayan yung NAPE, yung cholecystokinin nga, ito na-discuss na natin to dati. Then GIP, yan, for ano yan, protection sa acid sa stomach natin papunta ng small intestine, no? Kasi hindi kaya ng small intestine yung acidic environment sa stomach. Then motilin, para yan sa motility, okay, ng stomach, no, yung pag-digest. Okay, then secretin, ito na-discuss na natin. Serotonin, ito na-discuss na natin to. So, itong serotonin yan, sa tryptophan yan, people, ha? Serotonin, tryptophan. Yung iba, tyrosine, di ba? Ito naman, tryptophan yan. So, high in concentration sa pineal gland. So, related to sa pag-alleviate ng mood din, no? So, yan yung pampasaya, kumbaga happy hormones yan. Okay, so cardiac hormone to, na-discuss na natin to sa sodium. Bone hormone, ayan, osteocalcin, okay, related yan sa calcium balance. Then, hormones of blood, yung leukocyte promoting factor for leukocyte production. Then, hormones sa kidneys, ito RBC production, yung erythropoietin, and urodylarian for diuresis for urination. Okay, so yun lang naman yan. Yung iba dyan siguro na-discuss na rin sa ibang subject ninyo. So that concludes our topic for endocrinology, people. And